Salamat po sa inyong panonood sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na inyong lingkod na nagbibigay ng educational information para sa ikaunlad ng ating kalusugan. Pinapanood niyo po ako sa aking FB page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede niyo po bang i-like, i-share itong ating programa para lumaganap at maraming makinabang. Ganun din po sa aking YouTube channel. Hanapin niyo yung pangalan ko, Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe pati yung bell para yung pag may bago akong video ay mabibigyan kayo kagad matatawagan kayo kagad ng pansin na pwede na kayong manood ng bago kong video. Ang aking pong programa ay ito'y nagtatalakay ng mga informasyon sa iba't ibang uri ng karamdaman, pero hindi ko layunin na palitan ng serbisyo ng yung doktor. Kaya po may iba't ibang lunas sa bawat sakit ng tao, kaya pinakamainam kumonsulta kayo sa doktor kung meron kayong sakit. Kailangan po, importante yan, ano man ang sakit nararamdaman, huwag tayong matakot, pumunta tayo sa doktor, magpa-check up po tayo. Meron po akong kamag-anakan at tinanong po niya sa akin kung ano yung sakit na septic pneumonia, kasi ito daw ang kinamatay ng kanyang hipag, no? Alam mo, tinanong niya, ano ba yon tita, yung septic pneumonia, ano ba yon? Ito po sasagutin ko, sabi ko, manood ka na lang sa Facebook at ito ay malaking explanation to, panoorin mo na lang ako sa Facebook. Ang pneumonia tsaka po yung sepsis, ito'y interrelated dahil ito'y cases ng pneumonia na eventually magkakaroon ka ng sepsis pag hindi ito naagapan. Generally, itong bacterial causes ng pneumonia, ang karamihan po ng pneumonia ay bacterial causes. Ang sepsis, pag sinabi mong sepsis, ito ay severe infection sa daluyan ng ating dugo. Tinatawag nating blood infection or blood poisoning. Kaya pag sinabi mong sepsis, nagkaroon ka ng blood poisoning or pero kang blood infection. Ito po ay deadly pagka hindi ito agad naagapan. Ang sepsis, ito po isang potentially life-threatening condition, yung po bang kung paano mag-response ang katawan mo do sa infection. Normally po, ang ating katawan, nagre-release siya ng mga chemicals sa ating bloodstream para labanan ng infection, no? 'Di ba? Nakita mo, 'di ba, pagka nasugat ka, pagka na-infection yung sugat, 'di ba namamaga 'yon? Yung inflammation, ito ay paraan ng ating katawan para labanan yung infection na yon. Ini-invite ng ating immune system yung ating mga killing yung ating white blood cells para linisin yung sugat na yon. So pag may infection sa katawan, normally, ang ating katawan maglalabas siya ng chemical sa daluyan ng ating dugo para labanan ng infection. Kaya bakit nagkakaroon ng sepsis? Pag ang response mo sa katawan mo dito sa mga chemical na na-release ay na out of balance, nagkakaroon po ng pagbabago, nagkakaroon ng damage or multiple organ system. Itong pneumonia at saka sepsis, ito ay sanhi ng bacterial infection. Although ang pneumonia, maraming pinanggagalingan. Alam mo, sometimes ang infection nagsisimula sa baga, na sa kaso ng mga bacterial pneumonia, eventually, itong infection sa baga, ito'y pupunta sa daluyan ng ating dugo. Nagkakaroon po ng sepsis pagka merong bakterya na nasa ating dugo. Pag maraming bakterya, ang dami-daming bakterya sa dugo. Kaya meron pong 3 uri ng sepsis na nagkokos ito ng septic shock. Alam mo itong septic shock na to, ito'y nakakamatay. So, bakit po? Paalala mo na sa vitamin C. Ang vitamin C natin, ito'y potent part o ng immune system natin. Bahagi ng ating panlaban sa sakit, no? Pagka nagtitake ka ng vitamin C, tumataas ang production ng infection-fighting white blood cells, yung natural killer natin, specifically, yung activating lymphocytes. Ito yung katawan natin na lumalaban sa infection. Ang vitamin C natin ay meron siyang bioflavonoid, meron siyang citrus and rose hips, meron silang potent antioxidant property. Lumalaban sa free radical, ito yung mga harmful molecule
tulad ng cancer, tulad ng COVID-19, coronavirus. Yan po yung mga harmful molecule yan na pwedeng mag-cause ng pagkamatay ng tao o danger of disease, at isa po yung cancer. Ang vitamin C po ay merong critical role, no, na ginagamit ng ating katawan pandepensa dito sa mga harmful molecule na to. Kaya ngayon, yan kaya napakahalaga na tayo po ay mag-take po ng vitamin C. Alam mo, ang sabi ko nga kanina, ito pong itong progression ng sepsis, no? Nagkakaroon ka ng septic shock, ito po ay nakakamatay. Ano po itong septic shock na ito? Itong septic shock na ito condition, pag meron kang septic shock, ito'y condition, meron kang abnormal distribution ng blood flow sa maliliit na ugat, resulta inadequate ang blood supply sa body tissue. Nagresulta ng ischemia and organ dysfunction. Lalo na kung meron kang rare disease, ito'y kakaibang karamdaman, bihira lang to, yung vasculitis. Pag meron kang vasculitis, ito po yung mga, yung nagkakaroon ka ng autoimmune disease. Yung mismong katawan mo, di ba, pag meron kang paramdaman, ang katawan mo maglalabas siya ng fighting white blood cells, yung T cells, itong mga the soldiers of the body. Ngayon, pagka meron kang vasculitis, sa halip na yung immune system mo ay lalabanan yung infection, ang mangyayari, magkukos ng severe inflammation. Itong severe inflammation na to, magkakaroon ng yung maliliit na blood vessel, mamamaga ng husto. Pagka namaga ito, kikipot ang daluyan ng dugo, inadequate ang blood supply sa body tissue, resulta ng ischemia and organ dysfunction. Kaya yung septic shock na tinatawag, ito po yung resulta ng infection. Kaya nga po yung sepsis, ito yung resulta, tandaan nyo po, ang sepsis, ito yung resulta ng infection. Nagkakaroon ng drastic changes sa katawan. Ito'y very dangerous and potentially life-threatening. Kaya yung kanyang hipag ay namatay siya dito sa tinatawag nating septic pneumonia. Ito po, pag merong chemical na lumalaban sa infection, natitrigger po yung inflammatory reaction, ito'y nare-release sa ating bloodstream. Kaya itong inflammatory reaction na to, ito yung namamaga yung ugat natin, kaya yung iba po nagpuputukan yung ugat dahil po dito sa mga chemicals nire-release para labanan yung infection. Meron 3 estado ng sepsis. Yung isa po, yung septic shock na to, ang mangyayari pagka nagkaroon ka ng septic shock, ang blood pressure mo ay bababa because of sepsis. Pag bumaba ang iyong blood pressure, magkakaroon ka ng organ failure. At ito ay meron kayong dapat ma-recognize na stages. Yung stage 1, ang heart rate mo o respiratory rate mo o yung infection mo masyadong bababa or tataas ang white blood cells count mo, ito'y nag-i-indicate ng sepsis. Kaya pag ito pong stage 1 na to, pagka hindi ito na nagamot, yun po, lalala ang pasyente. Ngayon, itong stage 2 na to, na-expect mo yung organ mo magdi-dysfunction dahil mababa masyado ang blood pressure mo. Pag mababa ang blood pressure mo, nababawasan ang blood flow sa internal organ mo. Ang pasyente mo, makakaranas sila ng less urine output, nahirapan siyang huminga, masakit ang tiyan, at ito ay dapat i-refer sa hospital for intensive care or para siya ay maagapan. Yung stage 3 na to, nakaka-experience na siya ng septic shock. Ito po yung ang mangyayari, magkakaroon na siya ng hypertension higher than normal. Tataas na to, na ito misang ikakamatay ng pasyente pag nasa stage 3 na ng septic shock. Paalala mo na po sa ating lecithin. Meron tayong food supplement na lecithin, ito'y natural source ng choline. Merong important role para ma-boost ang ating memory. Para yung ating isip na mabagal mag-isip, ma-improve ang ating memory,
mag-provide sa katawan mo itong lecithin na to ng ingredients para mag-produce ka ng vital neurotransmitter na acetylcholine. Itong neurotransmitter na to ay responsible for memory storage and retrieval and effectiveness ng nerve signal sa maraming area ng utak. Ang lecithin nagpo-promote ng better concentration and memory. Ito'y napakahalaga sa mga estudyante and elderly na gustong ma-enhance ang memory skill, maiwasan ng Alzheimer disease and dementia. Sabi po naman ng Lexic, ang utak natin 30% nito ay lecithin. Pwede nyo po itong mabili sa atin sa Lagman Building o kaya pwede po kayo mag-private message sa akin sa Facebook na pwede nyo akong i-chat, magtanong kung gusto yung magpa-deliver sa LBC sa inyong tahanan. Mag-ano lang kayo para malaman nyo kung paano makarating sa inyo yung mode of payment, kung paano po mag-private message kayo sa Facebook. Ang early stage po ng sepsis ay konti lang ang symptoms, pero eventually makakaranas ng pagsusuka, pagkahilo at lagnat, nagkakaroon na siya ng problema sa paghinga, nagkakaroon na siya ng wheezing and coughing, at magkakaroon ng excess production ng mucus. Ang septic shock usually bigla kang bumabagsak ang blood pressure along with other symptoms. Itong condition na to, they present together, especially sa later stage. Kaya yung death rates po dito ay higher pagka ito ay talagang hindi nagapan. Ang mga pasyenteng na-diagnose ng pneumonia at sepsis, ito ay ginagamot sila na ng high level of intravenous antibiotic. Nakadextro sila, talagang high level ng antibiotic ang ipinapasok sa katawan. Ito'y fluid para ma-reduce ang risk ng dehydration. Kailangan wag siyang ma-dehydrate, no? Kaya ang pasyente kailangan din ng oxygen and ventilator para makahinga siya pag severe ang pneumonia. Kaya yung COVID-19, itong kinamamatay nila. Ang bawat condition na ito ay life-threatening sa mga pasyente, vulnerable sa serious complication. Yung mga may panganib na long-lasting problem due to pneumonia and sepsis ay mga elderly. Yung po kanyang bayaw ay napakabata pa. Ngayon po, itong mga itong immune function, yung ating immune system, ito ay nagkakaroon po ng problema. Lalo na po, nagkakaroon na ng problema sa heart at lungs, lalo na po yung mga infant and small children at mga elderly like 70, 80 years old. Ang sepsis, ito ay complication, another infection. Meron akong kaibigan, ang kinamatay po niya ay pneumonia, yung bang septic pneumonia. Okay siya nung ipinasok siya sa ospital. Ngayon, paglabas niya sa ospital, nahirapan siyang huminga, nakakuha siya ng pneumonia sa loob mismo ng hospital, no? Kaya po itong kanyang kinamatay. Ang sepsis, ito ay complication ng another infection. Pneumonia, sabi nga ito minsan galing sa loob ng hospital o kaya naman sa labas ng hospital. Kaya kailangan po ito ay ma-hospitalize for a long period of time para maiwasan po yung kamatayan ng pasyente. Pero pag dinala mo sa hospital na grabe na, nagkaroon na siya ng septic shock, madali itong mamatay. Paalala po sa calcium magnesium with zinc. Ang calcium magnesium with zinc, ito ay 3 essential mineral na nagpo-provide sa katawan mo maraming health benefits. Nakaka-relieve ng depression, pangbaba ng hyperacidity, nare-reduce ang panganib sa osteoporosis, tumutulong para makatulog ka na masarap. Ang calcium, alam natin, is good for the bones, nagpapamaintain ng cardiovascular system at mag-transmit ang nerve impulses, nare-regulate yung muscle function and vascular contraction, tumutulong para ma-prevent yung muscle cramps mo. Ang lecithin, ito ito pong calcium at zinc ay napakahalaga sa ating healthy immune system, at ang zinc ay tumutulong para gumaling agad ang sugat mo, at para kung wala kang pang-amoy at pang-lasa, malaking tulong ang calcium magnesium with zinc, no? Okay, ang prevention is the best step para ma-avoid mo yung complication due to pneumonia and sepsis. Ang mga pasyente dapat magpa-check up agad sa doktor yung first sign of illness. Meron siyang proper diagnosis and treatment. Sometimes, pagka grabe ang sakit ng pasyente, dinala mo sa intensive care unit,
talagang binibigyan na sila ng matatapang na antibiotic para ma-prevent ang infection sa earliest sign of infection to prevent sepsis. Ang method ng prevention nito ay frequent hand washing, eating healthy diet, and getting the pneumonia vaccine. Sa ngayon po, sa panahon natin, meron ng pneumonia vaccine tayo. Available na yan, pneumonia vaccine. Pag ang sepsis ay lumalala, papunta sa septic shock. Pag nagkaroon ka ng septic shock, bababa ang blood pressure mo. It leads to death. Ang sepsis, ito'y sanhi ng infection. Kaya po ang mga sign and symptoms po ng septic shock, ito po ay meron changes sa circulatory system. Ang body cells mo, ito po kung paano nila gamitin yung energy ay nagiging abnormal na. Yung septic shock, ito'y nagkukos ng death because of blood poisoning. Para ma-diagnose ang septic shock, kailangan po ma-confirm ang infection sa kanyang dugo. Paalala mo na po sa ating Sanshera oil. Meron tayong langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng Acapulco, tapos yung mga pansit-pansitan, luyan dilaw, turmeric, bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Ito'y subok na mabisa sa sakit ng ulo, sa hilo, baradong ilong, may sinusitis ka, masakit ang lalamunan mo, ihaplas mo sa lalamunan mo, lalo kung namamalat ka pa. Sa mga may stiff neck, pag kinakabag ka, pahid mo sa sikmura mo, tsaka sa tiyan mo. Pag nahirapan ka huminga, pahid mo sa dibdib mo, nakakaginhawa to ng paghinga. Sa mga may dysmenorrhea, ilagay mo lang sa puson mo, sa rheumatoid arthritis at pulikat, ihaplas mo sa muscle, mga buto, kasukasuan na sumasakit. Ito po'y maganda pampirigil ng para hindi mamatay ang kuko. Ito'y maganda para hindi ka kagatin ng dengue, mosquito, at pampatay naman ang kuto, i-massage mo sa anit mo. Maganda rin to sa mga pigsat, eczema at alipunga at allergy, itong ating Sanshera oil. Okay? Kailangan po ng medication para ma-maintain ang blood pressure, no? Kaya tulad po na sabi ko, ang kinamamatay ng septic shock o sepsis na pasyente ay pagbaba ng presyo ng dugo. Yun dapat ay binabantayan. Kasi pagka meron kang septic shock, tumataas ang level ng lactic acid sa dugo mo. Pagkatapos mong nakareceive ng adequate fluid replacement, yung having too much lactic acid in your blood means your cell ay hindi gumagamit ng oxygen properly. So ngayon, pagkatandaan nyo po, kaya namamatay ka sa sepsis dahil tumataas ang level ng lactic acid sa ating katawan. Alam mo itong lactic acid na to, di ba? Pagka manlalaro ka, tumatakbo ka, nagbabike ka, sa sobrang mong pagbabike, sa too much contraction ng mga muscle mo, nagpo-produce yan ng lactic acid. Yun na nagkukos ng pulikat, pananakit ng mga buto at kalamnan. Ngayon, yung pag tumas ang lactic acid sa dugo natin dahil sa too much contraction paggawa ng ating mga muscle. Pero sa kaso ng septic pneumonia, pagka marami ng lactic acid sa dugo, ibig sabihin nawawala ng oxygen properly. Kaya pag maraming lactic acid dahil sa byproduct ng muscle, paggamit mo ng muscle, kakapadyak mo ng bike mo, magpo-produce siya ng lactic acid, magkukulang ng oxygen. Pag nagkulang ng oxygen, pupulikatin na yung kanyang mga binte, di ba? Kaya pagka ang sepsis ay nasa hospital siya, dapat ma-hospitalize, dali siya sa ICU para maiwasan itong sepsis na to. Merong mga signs and symptoms, alam ng doktor yan, kailangan talaga ng medical care. Ngayon, meron pong nabanggit na vasculitis. Ito yung inflammation ng mga blood vessel. Tulad na sabi ko, pag meron kang infection, maglalabas ang katawan mo na mga certain chemical na magkukos ng inflammation. So, yung meron septic pneumonia, nagkaroon sila ng vasculitis. Itong vasculitis, ito yung inflammation ng mga blood vessel. Nagbabago yung blood vessel wall mo, include na ito'y kumakapal, humihina, kumikipot, at nasusugatan. Kaya nagkakaroon ng restrict, umuunti ang blood flow, resulta ng organ and tissue damage. Itong dahilan bakit yung mga COVID patient namamatay. Yung COVID patient,
kaya sila namamatay. Siyempre, pagka ikaw ay may impression, mataas ang impression mo sa katawan, ang katawan mo, lalaban ng katawan mo dyan sa impression na yan. So, meron tayong built-in mechanism to fight infection. Maglalabas sila ng inflammatory chemical. Itong inflammatory chemical na to, magkukause naman ng inflammation ng mga blood vessel. Yung mga ugat sa ating baga ay merong parang buhok kasing liit lang ng buhok natin, maliliit lang. Pag ito'y humina, nagpuputukan ito, kumikipot, kaya restricted ang blood flow, kaya resulta, nagkakaroon po ng damage, kaya namamatay sila doon, kaya meron silang ventilator para makahinga sila dahil yung oxygen level nila sa dugo ay bumababa. Yan po ang dahilan, okay? Alam mo, yung omega-3 fatty acid, ito'y pampapigil ng pagtaas ng inflammatory substance sa ating dugo. Kaya pag meron kang namamagang ngipin, meron kang due to allergy, namaga yung balat mo, namantal ka, tapos grabe yung arthritis mo, namaga ang tuhod mo, tapos talagang meron ka ng inflammation sa loob ng ating katawan mo. Ang trabaho po ng vitamin C, nilo-lower niya yung inflammation substance sa loob ng ating katawan. At ang omega-3 is isang magandang supplement sa heart natin, nakakababa ng blood pressure kasi bababa ang cholesterol triglycerides mo pag nagtitake ka ng omega-3. Napapabagal ang development, ang pagbabara sa mga ugat sa puso at sa utak. Napipigil yung palpitation, napipigil yung heart attack, stroke, at saka merong prevention ng blood clot sa ating mga ugat, kaya maiwasan heart stroke, no? Nare-reduce ang inflammation, nare-reduce ang processes ng inflammation. Nakalink ito sa cardiovascular illnesses and pneumonia. Mga tao merong rheumatoid arthritis, mabe-benefit sila dito sa ating omega-3 na to. Ito'y panlaban sa mental disorder at saka depression, anxiety, ang ating omega-3. Yan. Inuulit ko, kung interesado po kayo sa ganitong supplement natin, i-private message nyo lang ako sa Facebook. Kung gusto nyo umorder nito, kung meron kayong time, pumunta dun sa office namin. Nasa baba lang siya ng Blumentritt LRT Station. Nasa kanto lang ang Lagman Building. Nasa baba natin ng 7-Eleven at meron tayong security guard na si Moss. Pwede nyo lapitan para makabili kayo nitong ating mga supplement na to. Ang septic shock, ito po ay sabi ko nga, ito ay abnormal distribution ng blood flow sa maliliit na blood vessel, kaya resulta inadequate ang blood supply sa dugo, resulta ng ischemia and organ failure. Kaya ang septic shock na to, ito po ay due to sepsis or blood poisoning or blood infection, kaya ito ang kinamamatay ng pasyente. Alam mo yung garlic, ito po ay for pneumonia. Pumapatay ng bacteria, viruses, and parasite na nagkukos ng pneumonia. Dahil ang garlic, meron siyang allicin, meron siyang antibacterial, antiviral, tumutulong para lumakas ang immune system mo to fight off the illness. At nare-reduce ang plema sa baga. Kaya itong garlic na to, sabi ni Hippocrates, no? Sabi po niyang ganun, the father of medicine. Ang garlic, ito daw po ay one miracle food, no? Kaya ang gawin mo lang, magdikdik ka lang ng isang butil ng bawang, tapos lagyan mo ng isang kutsara ng lemon or calamansi, at lagyan mo siya ng isang kutsarita ng honey. I-consume mo to, wala laman ng tiyan sa umaga, at bandang hapon inumin mo to. Ito'y nakaka-relieve ng pneumonia and pain. Gawin mo to maaring 3 times a day, walang laman ng tiyan, yung garlic, no? At magiinom ka ng mga vegetable juices tulad ng pepino juice, carrot juice, no? Nagpapaboost ng immune system, nakaka-detoxify ng katawan mo, nare-reduce ang plema at lung congestion. Kaya nga po alam mo yung, 'di ba pag summer maraming singkamas, yung singkamas juice is good for the lungs and bronchial system every day. Pwede kang uminom ng singkamas juice, pwede mong samahan ng carrot juice at saka pepino juice, isama mo yan, nakaka-relieve ng symptom ng pneumonia yan, no? Kaya maaring mga
1/2 liter a day. Inumin mo to regularly, no? Pipino, carrots, at saka po yung singkamas, no? Inumin mo to, mas effective, walang laman ng tiyan, no? Malaki. Alam nyo ang sabi, yung turmeric, yung luyang dilaw, pumapatay ng bakterya na nagkukos ng pneumonia. Nakiklear ang mga mucus, nare-relieve yung lung congestion. Ang gawin mo, isang kutsarita ng turmeric powder at saka po yung isang kutsarita ng garlic powder. Ipagsama mo to, tapos inumin mo to. Malaking tulong ito sa iyo. Pagkatapos, para lumakas ang immune system mo, mag-inom ka ng Super B Complex. Ito yung combination ng 8 essential vitamins: thiamine, riboflavin, niacin, B6, folic acid, biotin, pantothenic acid, and B12. Tumutulong ito para ma-support ang production ng cellular energy ka sa tawan. Ang Super B Complex, ito yung combination ng essential vitamins para mag-provide sa katawan mo ng energy due to poor diet. Dahil meron kang health issue, tutulungan ka ng Super B Complex para lumabang ka sa sakit dahil nagbubus ito ng energy level. Ito ay made up of several vitamins, B family. They work well together to support your health and nervous system, mag-provide ng nourishment sa panahon na meron kang sakit, no? Available po ito sa Lagman at pwede kayong mag-order, pwede i-deliver ito sa bahay po ninyo. Mag-inom kayo ng potassium broth, no? Ano itong potassium broth na to? Ito'y napakaganda para makarecover ka sa pneumonia. Nire-repair niya yung damaged lung tissue. Ito pong potassium broth, ang bawa 4 na butil ng bawang, 2 labanos, 2 celery stalks, 2 carrots, 1 kutsarita ng parsley, at saka po yung 500 ml ng tubig, no? At saka yan po ay pagsamasamahin po ninyo. Ito ay iinumin ninyo, itong broth na to, malaking tulong po sa inyo. Kung hindi nyo po nakuha to, pwede nyo akong balikan ako sa YouTube, balikan nyo itong lecture ko na to, no? Ang lemon juice, meron itong vitamin C, nagpapalakas ng ating immune system, meron siya antibacterial, lumalaban sa bakterya at nagkukos ng pneumonia. Mag-inom kayo ng lemon juice. Ang gawin mo lang, isang kutsara ng bagong katas ng lemon juice, tapos lagyan mo ng kakurot na asin, ilagay mo sa glass of water, inumin mo to daily, no? Ako ang ganot, sa isang baso ng tubig, 1 kutsara ng katas ng lemon, tapos 1 kakurot na asin, ilagay mo sa tubig, inumin mo, ito'y nakaka-relieve ng pneumonia. Inulit ko, para matreat ang pneumonia, prevention is better than cure. Get plenty of rest, magpahinga ka to boost the immunity. Kaya naman tayo nagkakasakit, mahina ang immune system mo kasi nagpupuyat ka, kulang ka sa tulog, at uminom ka ng saganang tubig, 2 liters of water a day. Alam mo, sa tulad ngayon, ang COVID-19, di ba, wala pang gamot? Wala pa, di ba, wala pang gamot dyan. Yung mga symptoms, gamutin mo. Pag inuubo ka, makatilalamunan mo, magmumog ka ng mainit na tubig na may asin. Sa isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo ng kalahating kutsarita ng asin, kalahating kutsarita ng, o kaya sabihin na natin, 1 kutsarita ng asin, 1 kutsarita ng baking soda, 1 kutsara ng suka sa isang baso ng tubig na maligamgam, i-gurgle mo. Kasi wala pang gamot eh. Di yung mga symptoms, gamutin mo yung mga symptoms para hindi ka lumala. Pag nagbabara ilong mo, magpakulo ka ng tubig, singhutin mo yung singaw ng tubig. Pagkatapos, uminom ka ng maraming vitamin C, no? Pagkatapos yon, lagi mong hugasan ang kamay mo, no? Lagi mong hugasan, magdala ka ng alcohol para ito ay splash mo sa mga kamay mo. Kubiran mo yung bibig mo pag nag-i-sneeze ka, nag-uubo ka, o gumamit ka ng mask, ganon. Huwag kang ang mga naninigarilyo, candidate kayo sa COVID-19 at candidate kayo sa pneumonia. At tapos, pwede kayong mag-hot shower. Ibabad nyo yung paa nyo sa mainit na tubig. Kasi alam nyo, ang mga virus na mamatay sa init. So, pag binabad mo yung paa mo sa hot water, tataas ang body temperature mo. Tapos, mas maganda pa, maglagay, kasi ang tinitira ng virus, ang bakterya, yung baga mo.
So, maglagay ka dito ng mainit na tuwalya. Magpakulo ka ng tubig, ilagay mo sa kaldero, makapal na tuwalya, yung beach towel or bath towel, i-fold mo into half. I-roll mo, hawakan mo sa magkabilang dulo, iglublob mo sa kumukulong tubig, tapos pipigain mo. Pwede ka mapaso, ibalot mo sa makapal na towel, ilapat mo sa dibdib mo. Tandaan mo, wala pang gamot sa COVID-19. So, dahil wala pang gamot, yung mga simptoma, gamutin mo. Yung ubo, mag-steam inhalation ka. Mag-gurgle ka ng mainit na tubig. Minom ka ng bawang. Ibabad mo yung palm sa hot water. Mag-stay ka sa bahay. Magbilad ka sa araw. Yun ang dapat mong gawin. Magkakain ka ng mga sabaw, mga sinabawang gulay. Di ba? Ganyan po. Kaya inuulit ko po, malaking tulong. I-cut down mo yung sugar, yung alcoholic drinks, at magpa-flu shot ka. No, wala pang vaccine, di magpa-flu shot ka. Yan ang gawin mo. Paalala mo na sa activated charcoal. Ito yung effective remedy, home treatment sa digestive problem. Food poisoning, diarrhea, sakabag, sinisikmura, dinidighay, maasim ang sikmura, at bad breath. Ito'y iwas tetano, iwas infection sa sugat. Pagka nasugatan ka, hugas agad, tubig at sabon, hugas agad para mawala yung bacteria at virus. Tapos, lagyan mo ng alcohol or agwaksinada o betadine. After that, tapalan mo ng charcoal powder. 3 times a day, hugasan mo yan ng tubig at sabon, no? Alam mo, ang charcoal ay magandang remedy para ma-neutralize, ma-absorb, matanggal yung mga poison, toxin, bacteria sa katawan. Ina-attract niya palabas sa loob ng iyong katawan, no? Kaya yan ang gagawin. Kaya suggested po nito paggabi, 3 capsule, inom ka 2 hours bago ka magalmusal. Ugalin nyo laging manood sa akin sa Facebook ko, Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo pong ilat tsaka share para kumalat itong informasyon na to. Hanapin po ninyo rin ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ngayon po dadako tayo sa ating food for thoughts. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ngayon, sa panahon ngayon ng crisis, maraming nawalan ng trabaho, may problema sa health. Ano sabi sa atin ng Panginoon? Huwag kayong mabalisa sa sa anumang bagay, huwag kayong mag-worry. Kundi, sa lahat ng bagay, anong gagawin mo? Sa halip na mag-worry ka, mag-pray ka. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Hindi yung daing na may reklamo, yung daing na nagagalit, kundi sabi, huwag kayong mabalisa. Dalhin mo ito sa panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala mo sa Diyos ay yung kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-isip ay mag-iingat sa iyong puso at sa iyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Alam mo, ang Bible, ito po ay sabi, meron siyang sinasabi about emotion like fear, worry, and anxiety. Ang anxiety, pagkabalisa, hindi natin maiwasan yan eh. Dahil po ang pastime ng tao, worry. Yan ang pastime natin, worry. Di ba? Pag in-strike ka ng pagkabalisa, in-strike ka ng problema, anong nangyayari? Sabi niya, turn to God. Turn to God. Not to the situation. Ang situation mo ngayon, wala kang trabaho. Situation mo ngayon, may sakit ka. That is your situation. So, pagka ikaw ay may problema, ang recommendation, huwag kang titingin sa sitwasyon mo. Ang gagawin mo, turn to God. Ano sabi sa atin? Sabi ganon, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng bagay, idaing mo, manalangin ka na may pagpapasalamat, ipakilala mo sa Diyos ang kahilingan mo para magkaroon ka ng kapayapaan na hindi masayod ang pag-iisip mo, maiingatan ang puso at pag-iisip po kay Kristo Jesus. Kaya nga po, ang sabi, pag in-strike ka ng problema, ang recommendation, turn to God, not to the situation. When you do that, no, something good will happen.
ang kapayapaan at kagalakan ang mananahan sa puso mo. Kaya kailangan kung meron kang troubled heart and troubled mind, no? Understand, God will solve your problem. Lahat ng bagay ay nasa control ng Diyos. Yung pagdating ng COVID-19, hindi natin yung control ng Diyos yan. Alam niya, darating sa atin ngayong February or March 2020, darating ang COVID-19. Alam niya yon. Pero alam niya hanggang kailan ito. Alam niya na darating. Tandaan niyo po, lahat ng bagay na masasakit na nangyari sa atin, yan ay temporary lang. Temporary, hindi lifetime yan. Sandali lang yan. Maghintay ka, mariresolve yung situation na yan. Kaya sa panahon na may problema ka, sabing ganon, ang sabi nyo, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ano sabi? Ilagak sa kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Sabi nga, ilagak mo sa Diyos, wala kang trabaho, ilagak mo sa Diyos, ang lahat ng problema mo, ilagak mo sa Kanya, dahil siya'y nagmamalasakit sa atin. Don't forget that Thanksgiving, the part of recommendation, our prayer and petition should be accompanied with thanksgiving. After all, if we are not thankful for the many things God has given us, why would we expect He will give us even more? Kaya po, ito po ang lahat ng kahirapan na dumarating sa atin, ito ay paraan para lumaki, maging matibay ang ating paniniwala, pananampalataya natin sa dito natin ipapakita sa atin sa Diyos ang ating pananampalataya. Kaya nga po, ang aking pong dalangin, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya dahil ang totoong ating manggagamot, the great healer, ay ang Panginoon. Keep on praying, keep on trusting. Ito ibig sabihin, the trusting faith to God. Magandang gabi po, nawang pagpapala, patnubay ng Diyos siyang sumatin sa gabing ito.